Another day, another Jayfern's wife story. Maaga uling pumunta si Jayfern sa manukan dahil magpa-flushing daw sila ng mga manok. Pabago-bago kasi ng panahon, nung nakaraan ay maulan, ngayon naman ay sobrang init. May mga manok kami sa range area na may mga sipon, kaya nag-flushing si Jayfern. Inaagapan na agad namin ang mga sipon ng mga manok para hindi sila lumala. Araw-araw ay laging nakaobserba si Jayfern sa mga manok para hindi na lumala kung mayroon mang nararamdaman ang mga ito. Bago kumain ay pinainom muna nila ng Doxylac powder ang lahat ng mga manok sa range area. 5 days silang nagpainom ng Doxylac powder sa lahat ng mga manok. Malalakas ang resistensya ng mga manok namin, kaya kahit may sipon ay masisigla pa rin sila. Pero kapag hindi agad nagamot yan, ay lalala ang sipon nila at maya-maya ay mawawala na lang ng ganang kumain ang mga manok. Kaya mas maganda talaga kapag naaagapang gamutin ang mga manok dahil mataas ang chance na sila'y gumaling. Bago magpatuka ng mga manok si Richard, ay nagwalis siya ng mga droppings ng mga ito sa cording area. Winawalis niya ang mga ipot at nilalagay sa puno ng kalamansi para gawing pataba. Kaya may nakatimbo na lupa sa puno ng kalamansi namin dahil kada walis ni Richard ng mga ipot sa cording area ay dyan niya itinatambak sa puno ng kalamansi. Bukod sa mga ipot ng manok, yung mga damo din na ginagrass cutter ni Richard ay dyan niya rin tinatambak sa mga puno ng kalamansi at hinahayaan na niyang mabulok dyan. Organic fertilizer ang ginagamit namin sa mga kalamansi kaya wala silang tigil sa pagbunga. Next week ay mamimitas na ulit kami ng kalamansi dyan. Itong aming gold broodcock naman ay mukhang masakit ang katawan dahil nanlulugo na siya. Ganyan ang mga manok kapag nanlulugon, matamlay, akala mo may sakit. Pagkatapos magwalis ni Richard sa cording area, nakaabang na ulit agad sa kanya ang mga manok sa range area. Pagpasok ni Richard sa range area ay nagtakbuhan agad ang mga manok at sinalubong siya. Maglilinis pa lang ng patukaan si Richard pero pinaikutan na siya ng mga manok. Hinakot na nga ni Richard ang mga patukaan at nagsimula na siyang magpatuka. Kada linggo ng hapon ay pinafasting ang mga manok dito sa cording area. Kaya mamayang hapon ay ibibitaw nila ang mga manok dito. Bago magtanghali ay umuwi muna si Jayfern at mamayang hapon siya babalik. Sasama ako kay Jayfern mamaya dahil ako ang magbibideo pag nagbitaw sila ng manok. Ayan. Nag-usap na oh. Kakainin mo. Ay, yaman na itong muna. Tapang. Nilagay, Babalik yan. nilagay mo nga dito po. Papasukin mo muna lahat Chad. Hindi na makalis yung isa dun. Natatakot dito sa ano eh. Tamang-tama nga pagdating namin ay magpapatukaan na ng mga manok si Richard. Habugin mo ni. Natatakot dun sa isa eh. Yan. Babae pa. Yan, kagulo. Kagulo na naman sila. May mga tali na yung ibang ano? Siksikan naman sila dito. Siksikan. Muling dinala dito? Malaki na ano? Yung iba nilalagyan din pala din at Chad. Naghihiwalay nga ng dalawang patukaan si Richard para yung mga hindi makatuka dito sa karamihan ay may pupuntahang patuka. Matatapang na kasi yung mga ibang baby stag dito kaya yung ibang mga baby pullet ay hindi makatuka ng ayos. Lagi ang pinagmamasdan ni Jayfern ang mga manok at yung iba hinuhuli niya para mahawakan at matingnan ang katawan. Last week ay nagpalit na pala kami ng patuka ng mga manok dito sa range area. 2,500 Bimig Integra ang patuka namin sa kanila ngayon. Dry feeding na rin ang ginagawa namin sa kanila kahit sanay sila sa wet feeding ay magagana pa rin silang kumain kahit dry feeding.
Slip in lang. Mali ang mali gusto. Golden boy na straight comb. Sinong ama niyan? Si Puso. Ah, nagmana sa puso. Golden boy. Puso. Boston? Oh? Laki ng katawan? Lalaki to. Ibaba mo na. Gusto pang kumain. Maapakan ko naman itong mga manok. Hindi mga nagbuburo ng mali. Oo. Ito yung itim, oh. Tsaka yun. Maghihiwalay na ngayon si Itchad ng isa. At pakaan dito. Yung mga laging pinapalo dito na punta. ARL? Ano mo na? Laki. Laki to. Malaki ang anak nun eh. Wala yung nabuhay. Wala yung na lalaki nung nakaraan. Puro babae. Puro babae ang anak niya dati? Oo. Ah, yung mga ginawa mong ano? Mm. Ginawang brooder ni J. Fern ang lahat ng babaeng anak ng aming ARL last breeding season. Bibitaw kami. Tinawag na nga ako ni J. Fern dahil magsisimula na daw kaming magbitaw ng mga manok sa cording area. Madami na rin silang naibitaw dahil yung mga bagong harvest ay matatapang na rin kaya binitaw na rin nila J. Fern. Local banded yung mga unang binitaw namin at national banded naman yung mga huling binitaw. Tinanggal na ni Richard yung net na nilagay dito sa pansamantalang range area. Diyan umawas yung tubig na galing sa sapa, madaming mga kasamang lupa at mga bato na natrap sa net. Sa bigat ng lupa at mga bato, bukod pa doon madami pa ring mga basurang natrap sa net kaya bumigay ang poste. Yung mga lupa na lang at bato ang natira dyan, winalis na ni Richard yung mga tuyong dahon at mga maliliit na sanga. Buti na lang pinatanggal ni J. Fern ang lahat ng manok na nakatali dyan dahil delikado baka anurin ng tubig. Mabilis at malakas kasi ang agos ng tubig dyan kapag tag-ulan. Tapos na nga kaming magbitaw dyan at si J. Fern ay pinapanood na lang sa kanyang cellphone ang lahat ng mga video ng bitaw. Mag-aalas 6 na nga iyan pero maliwanag pa rin at meron pa rin sikat ng araw. Kaya nagsisimula na ring maghapunan ang lahat ng mga manok. Fasting ang mga manok ngayon sa cording area kaya kada lapit ko sa kanila ay bumababa at akala ay patutukain ko sila. Bukas na ng umaga namin sila patutukain. Hindi pa rin na itatanim yung mga seedlings na dinala namin dito ni J. Fern. Dito sila sa ilalim ng balimbing nilagay ni Richard para hindi naiinitan. Tahimik na dito sa range area dahil karamihan sa mga manok ay nasa hapunan na. Pasado alas 6 na nga yan ng hapon pero may araw pa rin. May pailan-ilan pa ring manok na nandito sa baba at nasa kabilang lote na nanaid ng mga patuka. Karamihan naman ay nasa kubo na at nakahapon. Manok dito lahat sa kubo na kahapon. Dito na sa ibabaw ng tangkal. Ayokong pumasok baka magliparan. Dito pa ang iba. Ayan. Ayan. Magaling. Magaling lahat mamalo. Pwede. Uwi na kami. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye.